Good morning po sa inyong lahat. For the past few months, we as a church have focused more on doing the important and not the impressive. No? Yan po yung mga naging focus natin. Naririnig po ninyo ng mga sinasabi ko po. At bumalik tayo sa Gospel of Jesus, participating in God's Great Commission through mission deployment. No? Kaya yung mga SOD students natin, nagpunta sa mga barangays, sharing the Gospel of Jesus. Bumalik tayo sa purpose natin, which is to love God, love people, and being generous as one in our church planting with all in connection sa ating team, which is to enlarge. Tama po ba? 2026 is the year of enlarge. So, by the way, before ako mag-continue, gusto ko lang pong i-announce, hindi pa namin na-i-announce sa inyo. Supposedly po today is the opening of Lighthouse Pugaro. But hindi ko na masabing bad news, but another good news kasi nakahanap tayo ng mas bigger place na paggaganapan ng service natin. At the same time, mas malapit po siya sa senior high school ng Manawag High. Amen. Are you happy with that? No? So ibig sabihin po madidelay lang ng konti ang opening. So mag-open na po siya mag-open po ang Lighthouse Pugaro po ng September. At opening naman po ng San Jacinto this coming August. Tama po ba? Are you excited? Are you happy? So please pray at maraming salamat pala sa mga nagsusupport, no, ng mga nanlalangin. Of course, nagbigay din financially. Recently po nakabili na tayo ng mga electric fans, ilang mga gamits at bibili na rin tayo ng mga chairs, tama ba? Kulay black yung binibili natin kasi napansin namin sa ilang years namin nagme-ministry, pag puti nadudumihan eh. Pero pag black, hindi halatang madumi. Tama ba? Parang yung upuan nyo ngayon, hindi halatang madumi. Tama po ba? Biro lang. But ayun na nga, nakaka-excite po ang gagawin ng Panginoon. Mas bigger yung place, no? Mas maganda. At I believe mas maganda ang magiging opening natin. By the way, ayun na nga, ang naging theme of the year natin ay sa 1 Chronicles chapter 4, verse 9 to 10. Basahin natin, Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. So Jabez cried out to the God of Israel, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Okay, let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted his request. So, ito po yung promise ng Panginoon sa atin this year kasi it's very important. Kaya nga every year meron tayong tinatawag na Vision Sunday. Kasi sa Vision Sunday, tinuturoan tayo ni Lord saan tayo pupunta. No? Ano yung magiging focus natin, ano yung mangyayari sa atin. Kaya pansin niyo po for the longest, since January until today po, nagfo-focus tayo sa enlarge, no? Which is, sabi ng Panginoon, aapak tayo sa mga bagong mga territories, new places, at mukhang palalawakin tayo ng Panginoon. Amen? At napaka-challenging po nito at nagre-require ito ng a lot of hard work, prayers, and support. But by the grace of God, I have a good news kasi we are starting to see it all happening. Amen? Pinakamalakas mong palakpak sa Panginoon. Kaya naman po, as the senior pastor of Lighthouse Church po, I just want to speak to all of you and share with you today a very important message na sobrang vital sa lahat ng ginagawa natin ngayon as a church. So since tayo ngayon ay nag-church planting, tayo ngayon ay nag-mission deployment, tayo ngayon ay nagso-soul winning, anong dapat natin gawin? Sa church po at sa lahat ng parte ng buhay, napaka-importante ang vision, ang purpose, ang goals in fulfilling our mission. But building a radical culture sustains and keep the mission moving forward. For example, sino po dito this year nagplano ka na ang mission mo, balik alindog program. Yan. Talagang magiging healthy body na ako mga kapatid. So meron kang vision, tama ba? Naki-vision mo yung sarili mo, pambira, talagang di ba? Para ka ng si Hook, tama mo ba? Hindi pala, galit pala, no? At nakikita mo na yung purpose mo, dito na, ganito yung gagawin ko, ito na rin yung goal mo. Pero ang problema, hindi nagbago yung culture mo. Sa tingin po ninyo, magagawa mo ba ng effective yung mission mo? Siguro hindi, tama ba? Bakit? Sabi mo magiging healthy ka na, pero yung habit mo dati, ganun pa rin. Ganito pa rin kinakain mo. Kaya usually, pag nagpapalit tayo ng mission, nagpapalit tayo ng goal, nagpapalit din tayo ng culture. Magugulat ka yung rice niya, lumiliit na, oy, naka-diet ka? Minsan ganun, di ba? O kaya minsan yung rice niya, nakakaiba na yung rice niya. May binibili na siyang rice. Brown rice kasi may kasamang gravy, tama ba? Hindi pala brown rice, so nilagyan lang ng gravy, naging brown rice. So, it's very important yung culture. So, can you say with me, culture? So, ganun din sa atin kasi I think, pag
pag nagtuloy lang tayo ng soul winning, ng mission deployment, ng church planting, but without creating a radical culture, mukhang masasayang lang yung lahat ng gagawin natin. Amen? Kaya naman po today, this Sunday, allow me to share with you our message entitled Lighthouse Culture. Yan. So let me share with you a very important message. At ito po ay para siyang sona ko na sa inyo ito. Sona ko na. Malapit na ang sona. Tama ba? Share ko lang sa inyo. Ano ba yung vision natin? Ano yung goal natin? Ano yung culture na dapat binibuild natin as a church, as a lighthouse? Amen? By the way po, this starting tomorrow po ay magli-leave muna ako. Magkakaroon mo ako ng pat-leave. Okay lang po ba yun sa inyo? Oo, kasi anytime po pwede na po mga anak si Pastora Jubel. Ang hirap naman, nagpipreach ako, napakabuti ng Panginoon. Tapos manganganak na si Pastora Jubel, tama po ba? So yun po. Pero hindi naman po ako mawawala sa church. Dito pa rin naman, pero anytime. At least hindi pwede po akong umalis. So please pray for us. We're praying sana August siya manganganak, Kasi meron pa akong i-dedicate ng August 1 eh. Kaya sana August pa, pero yun yung prayer po namin. So please pray okay lang po ba yun sa inyo? Please pray for us. At bala ko sana, 3 years na pahinga eh. Pero parang tagal na pala yun. So 2 to 3 weeks lang po, no? But ayun lang po, nakaka-excite ang gagawin ng Panginoon. But today, allow me to share this message entitled Lighthouse Culture. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa malamig na panahon, sa magandang pagkakataon na ito upang makinig kami, Lord, as a church. At dalangin ko po, makot namin yung culture na ito na i-build namin sa lighthouse. Na every time people will come here, they will experience this kind of culture na na-build namin, na magsusustain sa lahat ng ginagawa namin today. Bless everyone, Father. We bless you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Can you say with me, culture? O gawin natin yung gensify, culture. Parang kulto naman yun. Okay? So, 3 culture po ang share ko sa inyo na i-build natin. 3 lang naman ito, di tayo mahirapan. Number 1 is, okay, next, the power and the ability to invite. So the first culture that we will build in Lighthouse is the power and the ability to invite. Sabi mo nga, invite. Sino po dito may nag-invite sa iyo ngayong Sunday? Wala. Okay, sige, that's good. Sabi ng Luke, wala talaga, Sabi ng Luke 14:15-24, when one of those at the table with him heard this, he said to Jesus, "Blessed is the one who will eat at the feast in the kingdom of God." Jesus replied, "A certain man was preparing a great banquet and invited many guests. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, 'Come, for everything is now ready.' But they all alike began to make excuses." In-invite sila, mayroong panangan daw. Pero hindi sila pumunta. Nagkaroon sila ng mga excuses. The first said, "I have just bought a field and I must go to see it. Excuse me." Another said, "I have just bought 5 yoke of oxen and I'm on my way to try them out. Please excuse me." Still another said, "I just got married. Kakakasal ko lang. Hindi ako makakapunta." And the servant came and reported this to his master. And the owner to the house became angry and ordered his servant, "Go out quickly into the streets, alleys, of the house and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame." "Sirs," the servant said, "what you ordered has been done, but there is still room." Then the master told his servant, "Go out to the roads and country lanes and compel them to come in, so that my house will be full. I tell you, not one of those who were invited will get a taste of my banquet." So this is the story of the parable of the great banquet. Alam mo, siguro hindi Pilipino tong mga to. Kasi sa Pilipinas, pag may mga kainan, may mga event, kahit nga hindi invited, pumupunta, tama ba? Nakalagay sa RSVP, 2 lang, pero pumunta 4. Wala driver may kasi, may adding to kaiba. Minsan ganun, ba? Pero pambira ito. In-invite sila, hindi pumunta. So galit na galit ngayon yung master. Actually, parable yan Nasabi niya, hindi sila pumunta. Sige, punta mo na lang yung mga mahirap. Sige, kung saan yan sa mga paligid. Sige, invite mo sila para maka-attend sila dito. Nag-ready ng Shanghai. Ang sarap ng Shanghai. Galing pa kay Ate Michelle, ate, usap tayo. May joke lang, So, hindi sila pumunta. So, nakakalungkot, tama ba? So, nangyari, yun yung parable, actually, yung kwento. So, marami nagsasabi that the story was about the 3 invitation, but actually, it was not. Ang dami nilang excuses, kaya hindi sila nakapunta.
But alam mo ba na ang kwento na ito is about the people who chose to continue the invitation despite the rejection. 3 beses nilang in-invite at ni-reject, pero patuloy pa rin siyang nag-invite. Sabi no, kwento siya ng mga tao, hindi lang basta nag-invite, pero walang tigil na nag-invite. You know what? The truth is, God will not stop inviting people to come to His banquet because God is the God of invitation. Yung sinatawag po diyang banquet, actually yan yung pagdating ng Panginoon Diyos. Kasi on His second coming, ito'y parang isang kasalan na magkakaroon daw ng matinding kasalan at yun yung banquet. Merong, ano bang Tagalog ng banquet? Merong salo-salong matindi. Diba? At pag gusto ng Panginoon, lahat tayo kasama. Ang mahirap, yung mga hindi daw invite, yung mga in-invite daw, ayaw pumunta. So anong in-invite ng Panginoon? In-invite na lang niya kahit sinong pumunta. Okay? So ibig sabihin, gusto ng Panginoon pala lahat ay maligtas. Amen? At gusto niya i-invite natin lahat. So let me just share with you 3 truths about invitation. Number 1, makikita natin from this parable that invitation is a task. Can you say with me, task? The problem with many churches today po, kaya hindi nag-grow is because they are not inviting anymore. People are just waiting for people to come. Sana yung mga pupunta eh? Hindi sila makapunta. Bakit? Walang nag-invite. Huwag tayo mag-expect na lalago ang church, ang CG, ang CL kung hindi naman tayo nag-invite. Kasi tungkulin natin ang mga Kristiyano ang mag-invite. Sabi mo sa tabi mo, mag-invite. Sino po nabibless sa mga message natin recently? Tama po ba? Katuwa. It's the perfect love of Jesus. Diba? Last week, nag-share si Pastora Rina, Pastora Irene. Diba? Ang ganda ng mga message. Alam ko, pag nasa church tayo, napapalakas tayo, na-encourage tayo. Tama ba? Ang ganda ng kilos ni Lord eh. Pero wag mo namang sarilihin, Brad. Wag namang sa'yo lang. Share mo naman sa iba. Let others experience it too. Alam nyo ba na isa palang kasalanan ang hindi pag-i-invite? Based po sa text na ito. Number 2, invitation is a calling. Kanina, ito ay task. Pangalawa, more than a task, it is a calling. So yung mga calling, marami nang hindi nag-i-invite kasi akala nila utos lang ito ng church para dumami ang members. But no, it's not. Invitation is a calling. It is a calling from God because it produces salvation. Alam nyo ba na minsan, hindi mo naman kailangan mag-preach eh. Kailangan mo lang mag-invite. And a simple invite is God's invitation to them para bumalik sa Kanya. Alam nyo ba that invitation ang first step in rescuing people? Tama ba? At pangatlo, makikita natin that God is the guide of divine invitation. Alam mo bakit importante mag-invite tayo? Diba? Hindi lang sa church, sa connect group, sa CL, or pwedeng sa bahay. Bakit importante nag-i-invite tayo? Why? Tingnan sa akin bakit? Kasi hindi mo alam, baka possibly, sa pag-invite mo sa Kanya, yun ang divine moment ni Lord para magkaroon ng divine invitation na bumalik at makilala siya. In short, kapag naka-attend na ng church, diba, yun na, simula na ng revival ng buhay niya. Nagkakaroon ng breakthrough, nagkakaroon ng pagbabago sa buhay niya. Lumalabas that simple invitation can be someone's answered prayer. Hindi mo lang alam, pero possibly a simple invitation. Hindi ka pa nagpipreach ng word, in-invite mo pa lang, uy Brad, kung may time ka, pati ka umattend sa church. Uy, attend ka sa connect group kung meron pala kaming CG na ginaganap. Sometimes, a simple invitation can be someone's answered prayer. Alam mo, nagulat ako, based po sa mga pag-aaral recently, that this generation is ang pinakamaraming bilang ng mga kabataang bumabalik kay Lord. It was recorded, hindi po ito kwento lang. Kasi ang tao ngayon, naghahanap sila ng totoo naghahanap sila ng connection And that's good news. Amen? Happy po ba kayo doon? At for the longest time, ang church gumagawa ng paraan paano makapasok ng school. Alam nyo ba, recently, one of our members po ay kinausap na humihingi na ngayon ng tulong ang school sa mga simbahan para pumasok sa school. Kasi nakita nila yung need Amen? So makikita natin talaga na grabe ang laki pala ng pwede nating maitulong as a church.
Amen? Bakit? Magugulat ka sa Manawag po. Ang pambira naman kasi yung nagbigay ng threat, MNHS, ang daming MNHS. Alam niyo ba yon? Recently po, nagkaroon ng cancellation of class sa Manawag National High School. Kasi nagkaroon ng threat na magkakaroon daw ng massive killing. 'Di ba? So, syempre for the sake of of safety, hindi sila pinapasok. Grabe Grabe nangyayari ngayon. But I believe yung grabing 'yan ay katumbas nito na yung grabing ginagawa din ng Panginoon behind the scene. Are you here? Ang problema natin minsan kaya hindi tayo makapag-invite kasi mahiyain tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, baing-baing ka kasi. Ay, nakaintindihan niyo po ba yun, yung iba? Nahihiya ka kasi. 'Di ba? O kaya naman minsan natatakot tayo, tama ba? Paano kung tawanan lang ako? Paano kung anong sabihin nila sa akin? Minsan kasi nakafocus lang din tayo sa mga personal life at pain natin, kaya hindi tayo nakakapag-invite. I respect that. Pero hindi nag-uumpisa ang crucifixion. Sa crucifixion ng salvation, nagsisimula ito sa invitation. Ang daming Kristiyano mahiyain, pero pag gumagawa ng kalokohan, hindi naman. 'Di ba? Uy, preach ka nga. Sa totoo lang rin, nahihiya ako. Pero magugulat ka pag nagpo-post yan sa online, ang daming kalokohan. Hindi naman mahiyain. 'Di ba? Ang mga tao ngayon, walang hiya na po silang gumawa ng mali. Iba kino-content pa nga eh. Talagang balagbagan, tama ba? Ganyan ngayon. Talagang nilalike pa ng mga tao. Why not maging balagbag din tayo sa paggawa ng tama? At nakaka-proud din kasi ang daming mga nagre-raise up ngayon na mga, 'di ba, mga Christian influencers na talagang matapang din talaga na ipaglaban ng Panginoon in their faith. And that's good. Why not gawin naman natin yung tama sa panahon ngayon? And as we continue fulfilling God's great commission and sharing the gospel, let's create a culture of invitation. Amen? Sino po dito naniniwala na ikaw ay product din ng invitation? Someone invited you. Pwede ako magtanong, babalang ako ng okay lang? Ayaw po ninyo. Mary Ann, sinong nag-invite sa'yo? Si Kuya Ray po. Ay, kasalanan pala ni Ray. Saan ka na-invite sa? Sa school. So meron kami dating campus life, tama ba? Grabe. In-invite lang. Ikaw na lang. Sino nag-invite sa'yo? Ate Ting po. Ate Ting po. Ate Ting. Yan. Si Ate Ting. Di ba? In-invite lang din eh. But the truth is, lahat tayo. Ako, in-invite din ako. Siyempre, ng tatay ko. Ng mga magulang ko, tama ba? Ayaw ko rin pumunta eh. Pero in-invite ako eh. Punta kayo ng church. Gising kayo. So lahat pala lumalabas ay product ng invitation. Kaya ka na-save kasi someone invited you. Wala muna tayo sa may nag-share ng gospel sa iyo. Hindi eh. Doon muna tayo sa nag-invite lang. Kaya naman magandang tanong siguro ni Lord sa atin ngayon, anak, kailan ka huling nag-invite din? Diba? Sa church. Hindi ko sinasabing, hindi naman kailangan umattend sila. Umattend man o hindi, ang importante, nakapag-invite ka. Are you here? Okay lang ba kayo? Nakakalungkot, diba? Sa panahon natin ngayon, puro na lang mention, oy, see you, everyone, at followers. Oy, talaga, may ganun ba? At friends? May at friends ba? Wala. Wala. Okay. At highlights. Ayan, mukhang nag-invite naman. Pero maganda rin ang invite na ganun. Pero alam mo, iba rin yung nag-chat kay, iba rin yung personally, oy, Brad, brothers in Christ. Huwag naman ganun, diba? Ngayon malaya, Christian niya maong. Di ba? Oy, sis, Brad, di ba? Kung may time ka, you can attend in the church. Tama po ba? Ang ganda nun eh. Starting today, gawin nating kultura na hindi tayo a-attend, na hindi tayo nag-invite. Umattend man sila o hindi, ang mahalaga, nag-invite ka. Alam mo, minsan, invitation seems simple, but it is powerful. A simple invitation is a very powerful one. So Lighthouse Fam, ang prayer ko po, ang pinakamalaking demonyo na tatalunin natin starting this year ay ang demonyo ng hindi pag-invite. If we really want to enlarge, diba? Pinapalawak tayo ng Panginoon, pinapalaki tayo ng Panginoon eh. Paano natin masusustain ito? Creating a culture of invitation. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, mag-invite ka next week, ha? Ganun mo ng konti para naman siya. Mag-invite tayo sa CG, invite tayo sa CL, invite tayo sa Lighthouse Sundays. Pangalawang culture is the power and ability to host. This is your light, give, and talk. And then, iba pala yan.
sharing God's good. Ganun ba yan? Oo. This is Team Speaks. Okay, talaga Team Speaks talaga, no? This is Lance. Ay, iba pala yun. Alam niyo po, napaka-essential ang culture of invitation, which is pinag-usapan kanina. Pero dapat kasunod dito ay magaling din dapat tayong mag-host. Pag sinabing hosting, it's not about, hindi yung salita-salita, hindi po. Ito yung ability or the highest form of service is hosting. Alam niyo ba, ng pinakamatinding mag-host daw ay mga Pilipino. We are the most hospitable nation. Tama ba? Pasok po kayo. Sige, may mga nakaredy ng mga hindi nagagamit ng mga, alam mo yun, yung mga baso, mga plato, na pag may bisita yun papagamit. Tama po ba? Pero ayaw pagamit sa mga anak, mga ganyan. At biro lang po. But yun na nga, tingnan natin paano nag-host si Jesus Christ. John 13:1-5. Sabi diyan, okay, next. It was just before the Passover festival, Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father, having loved his own, who were in the world, he loved them to the end. Okay, next. The evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under his power and that he had become from God and was returning to God. Paalis na siya eh. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel, and was wrapped around him. Nung time na ito po, nakikita natin kung papaano at masisilip natin papaano ba mag-host si Christ ng mga tao sa Kanya. Number 1, paano mag-host si Jesus? Merong agape love. Grabe yung love ni Jesus. Nung panahon na ito, alam niyo ba that hosting is showing your love to people. Pag sinabing mo, uy, tara, kain kayo sa amin. Uy, tara, yun yung hosting eh, yung pagiging hospitable. Hosting is expressing your sincere love towards people. Dapat yan ang unang-unang maramdaman ng tao na ini-invite natin sa church. Ibig sabihin, sana pag may mga umatin sa church, umiikot tayo. Ay, hello po, kamusta? Good morning. Taka saan po kayo? May 500 po ba kayo dyan? Wag naman gano'n, umuutang na pala, di ba? Yung mga matagal na hindi nagpapakita. Hindi ako nandito para, ikaw naman, tapos may 200 ka ba yan, pang siomay ko lang, di ba? Are you here? Dapat maramdaman talaga unang-una yung love. May care, may attention. Pangalawa, dapat merong masarap na pagkain. Parang nahuli yung PowerPoint natin. Yan, merong masarap na pagkain. Tama ba? Okay lang ba kayo? Alam mo, natutuwa ako dito. Bakit? Kasi kahit alam na ni Jesus Christ na ibibetray siya ni Judas, hindi pa rin siya napagilan in hosting eh. Nagpakain pa ng masarap na pagkain, pambira. Malalaman mo, papapatay ka na, pinakain mo pa. Grabe si Jesus Christ. Kaya we don't just preach the word at pakainin sila ng salita ng Diyos, pero dapat pakainin din sila ng loryat. Loryat talaga. Si tita, yan, ang sarap magluto ni tita eh. Alam mo ba, nakita ko po, maraming naging Christian muna bago naging Christian. Tama ba? Sino po dito yung Christian? Parang nakakatawa naman. Sino po dito yung Christian muna? Yung, okay, walay parangan, di ba? Yung, alam mo yon yung, pero nung pumunta ka ng kainan, nagulat ka, may nag-share ng Word of God doon. At doon ka nakakain ng Shanghai, ng salita ng Diyos. Tama ba? Mabira, Shanghai talaga. Di ba? Maraming ganun eh. Alam mo, minsan, sabihin natin pakain mo lang, pero sometimes yung simpleng pakain mo, doon natin sila nadadala kay Lord eh. Kaya ako po sa totoo lang, isa sa mga way ko to show my love, it's through cooking eh. Nagluluto ako lagi. Kaya may mga iba, pinapapunta ko ng bahay, pupunta kami sa bahay nila, nilulutuan ko sila. Huwag niyang isipin, huwag niyo nang tanungin kung masarap o hindi. At least nilulutuan, tama ba? Okay lang ba kayo? At least nilutuan, tama po ba? So yun na nga eh. Ang sarap pala. Ganun pala si Christ. Pag nagpa-host siya, talagang he sees to it may kainan. Kaya nakita ko, nag-aaralan kong early church, laging binabanggit, meron silang breaking of the bread. Kainan sila lagi. Sabi ko, sino po dito amin kayo minsan? Pag may mga outing, saka dumadami yung connect group, tama ba? Kompleto, kasi may kainan eh. Tama ba? So malaking factor din pala yun.
Ayaw nyo atang kumain. Ayun. Bahala kayo. Bigla kayong nagutom niyan. Letter C, merong paglilingkod. Yung klase ng hosting ni Christ, unang-una may agape love. Pangalawa, may pagkain. Ano yung sinasabi nila is, stomach is malapit sa heart. Meron yung ganun nakasabihin, ano? A way to a man's heart is his stomach. Yung pala, baliktad pala yun. Okay. So yun na nga. Pangatlo, merong paglilingkod. Okay? Hosting is the highest form of serving. Anong ginawa ni Jesus Christ? Hinugasan niya ang mga paa nila. Sa atin, ang way of hosting natin, of course, yung pagtulong, pagbigay, pagganto, pagganyan. Dapat sa church, sa CG, sa CL, naglilingkod tayo. Huwag lang tayo mag-invite, pero paglingkuran natin sila. Tanong, saan tayo pwedeng mag-host? Gusto niyo bang mag-host? Hindi kayo matin nung ano ni Mary Ann. Dami nun eh. Diba? Saan tayo pwedeng mag-host? Number one, sa church. We can host here. Diba? Every time may pumupunta dito, pwede ka maging host. The house of God must be the home for a soul. Sabi nga po ni, okay, next. Sabi nga po ni Pastor How, the house is built with the hand, but the home is built with the heart. Amen. When we are talking about home, we are talking about who? Pag sinabing tahanan, ang nasa isip natin, nanay, tatay, papa, mama, kuya, ate. Pero pag sinabing bahay, building. Tama ba? Naghahanap ang tao, hindi lang ng bahay, pero ng tahanan. Alam nyo ba? Ang daming naghahanap ngayon, hindi ng magandang spotlight, magandang sound system, magandang church. Hindi ganun ang hinahanap ng mga tao ngayon. Naghahanap sila ng totoong simbahan na matatawag nilang tahanan. That's someone they can connect with. So ang goal natin, hindi magpatayo ng mga building, hindi magpatayo ng magandang ganto or what, but ang goal natin, magtayo ng tahanan. Aanhin ang church na malinis, pero wala naman tao. Nalala ko dati po, pag yung may mga churches, di ba, after ng service, linis ka agad yan. Wala na, nagwawalis na. Paano ka bang kikwentuhan pa, di ba? Parang pinapalayas ka na. Alam mo, nakakatawa sa church po, especially third service, no? Actually, pwede po kayong magstay kung gusto nyo, pero 12:00 na kasi, kaya talagang aalis na kayo kaagad, eh, no? Pero alam nyo ba, sa third service natin, nag-start kami ng 12:00, sometimes uuwi sila mga 6:00 na. Alam yung ginawa natin sa third service? Ang ginawa po namin, nag-focus kami sa fellowship, hindi service. Diyan po sa likod, may nakalagay po dyan na sari-sari store. May mga sardinas, gano'n. Ano pa ba yung mga, hindi pala. May mga chichirya, may mga inumin, mga ganyan. Tapos sa baba po nun, may mga laruan sila, may mga board games, na nakakapag-fellowship sila. Walang cellphone, walang ganyan. Ang saya eh. Diba? Sarap yung ganong feeling na maramdaman nila, oh, parang meron palang bahay. Kasi lagi nating binabanggit, welcome home, pero aalis naman sila kagad. May bahay ba na gano'n na hindi makatagal ang tao? Ang bahay is something or place na kung saan nakakatagal tayo eh. Nararamdaman mo kasi na, oh, dito yung bahay ko ito eh. Kaya alam niyo po, this coming August po, di ko alam kung kailan, pero i-announce po namin, ang goal natin, buksan ng Lighthouse ng weekdays. You can come here. Wag lang kayo matulog, syempre, wala naman tayong higaan, pero bibili po tayo ng mga sala, bibili tayo ng mga chairs, mga mas magaganda mga places. Bala ko nga bumili ng coffee machine eh. Uy, grabe mo yung coffee machine. Yung pala 3-in-1 lang na gaganon lang siya. Coffee machine. Yan. Pero may prayer ko eh, na sana kaysa kung saan mo sila makita, di maganda nasa church sila. Are you here? Libre wifi dito, mga kapatid. Pero wag during the service. Tama? Pwede sila mag-aral dito, pero sila mag-training dito. Pwede, lahat, kahit anong gustong gawin nila. Diba? Because sabi nga dito, house is where, but home is who. And church is not just a house, but a home. Yan ang goal natin. It's not a place, but it's a home. It's not the nearest church, it is the dearest church. Amen? So, pwede tayong maging host, okay, sa church. Saan pa tayo pwedeng maging host? Hindi naman tayo lagi na sa church eh. Pangalawa, sa Connect Group. Tama ba? Sa Connect Group, mag-host tayo. Sis, pwede tayo mag-CG minsan sa bahay? Pwede yun. Hindi naman lagi eh. Kahit once a decade, tama po ba? Tagal naman nun, no? Di ba? Pwede yun. O kaya naman sa community life. Di ba? Buksan po namin yung tahanan namin, yung community namin. Mag-start tayo ng community dito.
be a host. O kung di mo naman talaga kaya, o sa bahay. Pwede rin. Diba? Maganda nga yun. Alam nyo, minsan challenge ko po sa inyo recently, ganitong gawin ninyo. Huwag nyo munang share si Jesus, invite nyo muna sila sa bahay nyo. Pakainin nyo lang sila, di ba? Sarap ng mga pagkain. Pagkatapos yun, kwentuhan lang after na wala mo nang about kay Jesus. Di ba? Huwag naman kagad, kung mamamatay ka sis ngayon, saan ka pupunta? Minsan kasi ganun tayo. Ang weird mo sis, ang weird mo, di ba? Pakainin mo ng masarap, chicken cordon bleu, tama po ba? Steak, ano pa ba yung mga ano, di ba? Fishball, wala talagang budget. Tapos sa mga susunod na pagkikita ninyo, di ba, unti-unti, alam mo sis, gusto ko malaman mo. Alam mo, sobrang blessed nga ako sa buhay ko ngayon eh. Kapkaba mo manansaman, maayo-ayuwak, di ba? Alam mo naman yung buhay ko dati, pero alam mo, nung nakilala ko si Lord, yun na, unti-unti na. Wala na magagawa, kinakain mo ng kari-kari, di ba? Ganun ang ganun yan eh, kung makakakain niya eh. Christian nga eh, naging Kristiyano pagkatapos. Pero alam mo, sarap eh. Alam sa totoo lang, yun ang isa sa pinakagusto kong gawin lagi, pumasyal ng bahay. Tsaka pagpapasyal kayo alas 12, yung mga kakainan na, ganun, de joke lang. Ako po, lagi akong gusto kong mag-ganon. Actually, I always open my house. At ang prayer ko, Lord, pag nagkaroon kami ng bahay, meron akong ang balak ko sa bahay namin, ang mangyayari, meron akong talaga, yung receiving area, yung pangbisita talaga. Kasi alam ko, gusto ko laging may bisita sa bahay. At, di ba, yung binubuksan ko yung bahay sa gawain ni Lord. Ang sarap tong ganun eh. Are you here? Di ba? Pwede tayo maging host sa bahay. Linisin mo yung bahay, ayusin mo. Di ba? At i-open natin sa gawain ng Panginoon. At last but not the least, na pangatlong culture. Ano yung first culture? The power and ability to invite. Number 2, the power and ability to host. And last but not the least, the power and ability to support. Okay, hindi ito ipatungkol lang sa pera. Hindi lang dapat may culture of invitation at hosting. Meron din dapat culture of support. Alam niyo, isa sa mga prayer ko po mangyari sa Lighthouse ngayon is magaya natin ang early church. Malala niyo po yung shinare ko dati? Grabe sila ka-generous, no? Nagbentahan sila ng gamit, tapos sabi nila, shinare nila lahat ng blessing nila sa isa't isa para walang mahirap, walang mayaman, lahat pantay-pantay. Pantay yung mga buhok, pantay yung mga forma, ganun ba yun? Hindi. Pero bakit? Kasi sa mga churches ngayon, di ba, may mayaman, may mahirap, may naglalakad, may, di ba? Pero sarap nung ganun eh, di ba? Yung we support each other. Let's create a culture, walang inggitan, walang yabangan, walang pataasan. Pag may wins yung isa, celebrate natin. Wow, congratulations, Brad. Congratulations, sis. Uy, kaya mo yan. Sige, support kami dyan. Tama ba? Let's create a culture wherein malayang mangarap magpagamit ng isang tao sa Diyos. Diba? Pag may nakikita ka the drums, nagki-keyboard, na mga bago, diba? Kahit nagkakamali, sige, support mo lang. Alam niyo po ba na may nagsabi nga sa akin, Reb, alam mo, believe ako sa'yo, sobra mong supportan yung next gen. Alam niyo ba nung in-start namin yung third service, alam niyo po ba? Hindi pa talaga kami ready. Nagpa-practice kami, mali-mali yung ginagawa nila. Sabi ko, tinanong ko siya, kaya mo ba? Sige Reb, sige, magtitiwala ako sa'yo. Nagkakamali pa rin naman, pero I support them, I trust them. Alam mo, nakita ko po, listen to me, gusto niyo maintindihan kayo ng next generation at mahalin nila kayo. Especially mga young people ngayon, the best thing to do ay hindi yung magdaldal, magsabi or what, but support. The best thing to do to the next generation is to support them. Diba? Bago mo sabihin na, uy, ganito ang dami, maganda tanungin mo, uy, ano yung ginagawa mo? Sige, anak, anong gusto mo? Sige, tara, support kita dyan. Are you here? At magugulat ka, when you start supporting them, they will start, diba, magkakaroon ng maayos na relationship sa'yo. Yan ang nakita ko po sa generation ngayon. Kaya ginagawa ko po ang lahat para sa kanila. Nag-photoshoot pa nga kami. Ano yung ba itong pinaka-aesthetic na generation? Dati, pag kami ni na Ate Mitch, photoshoot kami parang, ganun lang eh. Ganun pa. Ay, makaraanan, di ba? May ganyan pa, nakaganyan pa kami, di ba? Pambira. Alam niyo, ganyan. Ganyan lang kami dati. Nung sumunod na, yung generation ni sino ba yun? Sina Mary Ann, yung mga ibang, Gen Z ba yun? O sino ba yung mga yan? Yung Gen Z tas millennial, yung medyo nasa gitna, medyo maporma na rin sila eh. Pero nung pinotoshoot ko yung Gen Z, pambira, ganon sila. Ang galing. Diba? Pero nakakatuwa kasi I really support them. Amen? Okay lang ba kayo?
Tapos, pambira, alam mo ba yung sa third service ngayon, pambira, grabe mga pormahan nila. Oh, yung pantalon nila dito. Ang tawag doon, yung stana. Pero may short pan naman, yung parang nahuhubaran, pero may short naman. Di ba? Pag naglalakad sila, ganyan, Oh, yung stana tawag doon. Di ba? Pero sabi ko, pero alam mo, meron nga minsan, share ko lang ng maiksi sa inyo, yung support yung kailangan maintindihan mo sila, kailangan gusto mong ipakita ka sa kanila na support mo sila. Di ba? Minsan, pag may dadaanan ka dito sa church, parang, makikisuot niya, nakasalamin pa. Yung, alam mo yung, ang dilim-dilim lang, nakasalamin pa na pang shades na di ba? Pambira. Pero mo, isang araw ang ginawa ko po. Ginawa ko doon kasi after ng service, nagkakaroon ng tawag dito, laro-laro, ganyan-ganyan. Ginawa ko po, sabi ng Lord sa akin, labas mo yung mo diyan, 150 mo. Nilabas ko yung 150 ko. Alam mo ginawa ko? Bumili ako, tapos habang naglalaro, sabi ko, sinong manalo? Sa kanya yung Nova, sa kanya yung Piatos, sa kanya. Ang saya-saya nila lahat. Tapos pagkatapos ng service, sinabi nila sa akin, thank you po, Reb. See you next week. Yung nagsabi nun, yung natalo. Pero naramdaman niya na parang may care ako sa kanila. Sabi ko, grabe grabe yung generation pala ngayon. Kaya sabi ko, Lord, naniniwala ako na yung pantalon nilang mababa, tataas din yun. Diba? Habang binabago sila ng Panginoon, di ba? Malalaman mo binabago na ni Lord, nakataas na, di ba? Hanggang dito. But kidding aside, nakakatuwa. No, let's create a culture that we support each other. Diba? Sa Lighthouse, support natin yung mga legendary na. Kaya mo yan. Sige. Diba? Yung mga middle age, support natin. Yung mga young people, supportahan natin. Yung mga bata, supportahan natin po silang lahat. Ang prayer ko po, be a support system. Huwag natin isipin ano ba ang kayang ibigay ng church sa atin o ibigay ng member natin sa atin. Isipin natin anong kaya nating itulong at ibigay din. Let's support the vision, the goal, the youth, the next gen. Alam mo, pag nagawa natin ito, revival is coming and enlargement is coming. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tapos na ako, recall lang tayo. So ano yung lighthouse culture na i-build natin starting today? Unang-una is the power and the ability to invite. Why? Because invitation is a task, it is a calling, and God is the God of divine invitation. A simple invitation can be someone's miracle. Number 2, ano pang gagawin natin? The ability and the power and ability to host. Diba? Lord, gawin mo tong church namin, hindi lang services. Ang prayer namin, bawat services ay pagkakataon para magsilbi, mag-serve sa mga kapatid namin. Amen? Sa connect group, sa community life, sa bahay. Buksan natin yung bahay sa gawain ng Panginoon. Invite natin yung mga kaibigan natin. Tama po ba? At last but not the least, the power and the ability to support. Again, let's build this church to be a supportive church to every generations. Tatapos po ako dito. I think last year po, nagpunta kami ng Singapore to attend Generations Conference. Alam niyo po, ang Heart of God Church po is pinakamagandang nakita kong simbahan. Hindi dahil maganda yung lights, hindi dahil maganda po yung sound system, maganda ang production at maganda ang church. Sobra ako na-amaze, pamihira. Pag pumunta po kayo doon, magugulat kayo talagang parang nasa ASA pero church service. Ang galing, ang ganda, ang ayos. Pero alam niyo po, habang nagpipreach yung pastor nila, senior pastor, ni-reveal nila sa amin na huwag kayong humanga sa mga gandang labas ng HOJC kasi ito po ay product ng 20 years of creating a culture, a radical culture sa kanilang simbahan. For 20 years, bago nagkaroon ng magandang lights, ang magandang sound system, ng magandang church, unang binild ang culture of invitation, culture of good hosting, at culture of support. Alam mo, nagulat ako, yung isang nag-host sa amin, matanda siya eh. Legendary pala, sorry for the word. Legendary siya eh, pero nagsisilbi sa amin kung anong gusto namin, ganyan-ganyan. Tapos bigla ko nalaman, isa pala siyang piloto.
misyonaryo sa simbahan. Pero wala kang makitang bahid. Nagsaserve lang siya, nagsusupport. Tapos yung isa sa leader pala nila sa maintenance, isa ring mayaman na members ng church. Naglilinis ng CR. At makikita mo doon, pagpasok mo doon sa church, grabe yung church po nila. Libre halos lahat. May mga kainan dito, may libreng photoshoot doon, may ganyan. Sabi ko, grabe tong church na to. Ramdam mo na you are really home. At yung mga kabataan doon, halos ayaw nilang umalis. Bakit? Kasi they really felt that they are support, na sila'y sineselebrate. At ang matindi po doon, alam niyo po ba doon, pag binuksan yung, di ba, kunyari, service natin 8 a.m., pagbukas ng 8 a.m., takbuhan po yung mga yan. Hanggang sa umpisa, hanggang sa pinakadulo. Sabi ko, grabe yung creation nila ng culture. Alam mo, ang prayer ko, sabi ko, Lord, uwi ako ng Pilipinas. Hindi lang para gayahin yung spotlight, hindi lang para gayahin yung mga gandang ginagawa. Pero gagayahin ko yung culture meron sila. They are very supportive to everyone. Amen? Starting today, alam nyo, if you really want revival, wag nating simulan sa church building, sa properties, sa ganda ng equipments, sa online ministry. Pero simulan natin in architecting a radical culture. Amen? Ibalik ang pag-invite. Hindi para dumaming attendant member, pero mas maraming kumilala sa Diyos at maligtas natin. Galingan nating mag-host, mapa-church service, CGCL, o kaya house visitation or fellowship. And lastly, let's create a culture of support. Dapat sa church, unang nangangarap ang mga tao at dito sila unang-unang nakakatanggap ng suporta. Amen? Are you okay? Huwag tayong magpaligsahan. Magsuportahan tayo. And may we become more than just a church that people visit. May we be the hands, feet, and heart of Jesus to the world. All for the glory of God. Palakpak po sa Panginoon. Tatayo tayong lahat.